ako sa mga isyong kinasasangkutan nila. In fact, when these issues came about, I messaged them privately at doon trinay kong mag-reach out kay Aura. Although I understand that she is still not ready to talk about it. Si Pura naman po nakapag-usap kami privately with regard to my stand about the issue. At napakinggan ko rin naman po kung ano yung kanyang pinanggagalingan. At masaya naman po ako kasi nagkakaroon ng kaliwanagan in terms of different sides at kung ano yung nararamdaman namin sa isa't isa. Yun nga lang, of course, hindi natin makokontrol yung opinion ng publiko pagdating sa mga isyong ito. Malungkot ako sa mga husga laban sa aking mga kaibigan. Pero ang nakikita ko is they were able to realize, especially Pura, kasi nakausap po siya, they were able to realize things with regard to the issues they are in. Hopefully po si Aura ay sa kanyang paghilom ay magkaroon po siya ng pagkakataon na maikwento kung ano po yung kanyang panig with regard to the issue. Kasi yung boses na lang po niya yung hindi natin naririnig. Pero ikaw bilang kaibigan mo naman pala sila, Mela, ikaw ba ay nag-a-advise sa kanila? Kay Pura po, napag-usapan po namin at inopen up ko sa kanya kung saan ako nanggagaling. At masaya ako kasi nakinig po siya at meron po siyang espasyo para pakinggan yung iba't ibang mga punto de vista with regard to the issue. Kay Aura po, alam ko na sa ngayon ay hindi pa siya handang makipag-usap, but hopefully, once she's ready, magkaroon kami ng oportunidad para maproseso po kung ano yung pinagdaanan niya. Kasi alam ko na mahirap at hindi madali kung ano yung kinasangkutan nilang mga issue. May follow-up ako dyan. Anong stand mo doon kay Pora? Sabi mo kasi may stand ka. Anong stand mo rin doon kay Aura? Baka pwede mo i-share. Oo. Yung tungkol po kay Aura, dahil hindi pa po natin buo yung kwento, inaabangan ko po yung kwento sa punto de vista ni Aura. I want her to speak out her side of the story so that we can see kung kanino nga ba talaga yung hustisya, kung kanino siya dapat igawad with regard to that. So, sa akin po, ang pinakamahalagang natutunan ko is lagi nating tignan yung issue sa iba't ibang uri ng sides mula doon sa nakabangga o nakaengkwentro ni Aura, sa PNP Police, sa mga kaibigan ni Aura at kay Aura herself. So hanggat wala pa pong point of view si Aura, ang hirap po kasing mag-come up ng strong opinion with regard to that. Pagdating naman po kay Pura Luca Vega, sa kanyang kinasangkutan, sabi ko sa kanya, malinaw sa akin kung ano ang drag. Okay. Malinaw sa akin kung ano ang kanyang art. Pero hindi natin mapipigilan because we live in a predominantly Catholic country. Correct. That a lot of opinions will come about. Most especially that we are a religious country. Nasa ugat ng ating kultura ang relihiyon at hindi natin mapipigilang ma-offend ang mga taong nagbibigay ng pagpapahalaga kay Hesukristo at sa panalangin Ama namin. Kaya sana yun din yung maintindihan niya kasi may affinity, may strong affinity with Jesus Christ and the Lord's Prayer ang karamihan sa ating mga kababayan. At yun, sana po ay nakita niya yung impact. Sabi ko nga sa kanya, dito natin mailulugar ang impact trumps intent. Ano man ang kanyang intention pagdating sa kanyang performance, kapag ka ang impact nito ay negatibo, nawawala ng saysay yung intention. Kaya importante na i-evaluate natin ang ating art, ang ating mensahe sa pamamagitan ng kung ano bang uri ng impact ang gusto nating makuha ng audience natin with regard to our performance. Yeah, very well said, galing, diba? galing, ha? Oo, ang important.